Hello po, this is Gina. So, tuturuan ko po kayo kung paano nyo matadownload yung Alibaba app at paano kayo makakahanap ng products at makakapagkausap sa suppliers and kung ano yung mga itatanong nyo sa kanila. Ang unang step po natin ay download po natin si Alibaba app. So, para po sa mga Android users, makikita nyo po ito sa Play Store. And para naman po sa mga Apple users, katulad ko, makikita nyo po si Alibaba app sa App Store. So, na-download nyo na si Alibaba app. Ngayon, open naman natin siya. So, once na na-open na po si Alibaba app, ang gagawin po natin is, kung ikaw meron ka nang nahanap na product, search lang po natin kung ano yung product na gusto natin. Pero kung wala pa, pwede po kayong mag-explore. Kasi marami naman po ditong nakalagay yan, katulad ng mga home appliances, mga toys, tas meron rin pong source by category. Ngayon, kung may product ka ng gustong ipa-import, search lang po natin. So, for example, ito po, rice cooker. So, napili ko rice cooker. So, ang gagawin ko, hanap ako ng product na may magandang feedback. Paano ba natin malaman kung legit yung supplier na kukuhanan nyo? So, meron po tayong tatlong i-look out for. So, una, dapat po nakalagay verified si supplier. Kasi pag sinabi pong verified si supplier, ibig sabihin po nun, na-verify na po siya ng Alibaba mismo. Next, meron din po tayong tinatawag na trade assurance. Lahat naman po ng suppliers dito, lahat po ng products nila, meron na pong trade assurance si Alibaba. So, ano ba yung trade assurance? Pag sinabi po kasi nating trade assurance, ito yung nagpaprotect sa mga bibili kung sira man yung product nila or kulang, mababalik yung pera na pinambayad nila. Basta po, pag makikipag-transact po tayo within the Alibaba app lang. Kasi once outside na po tayo ng Alibaba app, mawawala na po yung trade assurance. And then, after nyan, kausapin na natin si seller or supplier. So, pag nakausap niyo na po sa supplier, ang tatanungin niyo po is, kung beginner pa lang kayo, pwede kayong magtanong kung pwede siyang magbigay ng sample order. Or kung pwede, isa or dalawa lang. Kasi ganun yun. Kaya po kailangan kayo makipag-usap kay supplier kasi kayo rin po makikipag-negotiate ng quantity and pricing. So, let's say nasabi ko na po yun sa kanya. Ang next step is, sasabihin po natin na meron po tayong shipping agent, which is Track1. So, pag sinabi niya ng okay, pwede na po natin tanong kung ano yung CBM ng product. So, ano ba yung CBM? Ito po kasi yung nagsasabi sa amin kung gaano kalaki or haba yung package nyo. Doon po kami nagbe-base ng aming shipping fee estimated cost. So, ganun lang po siya kadali. After nyo po matanong yung sa CBM, pwede nyo na po kami i-message, inform nyo po kami na nakuha nyo na yung CBM ng item, and then bibigyan po namin kayo ng quotation. Dire-diretso na po yun from there. So, ganun lang po kadali.